So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, magbibigay ako ng first impression or quick review dito sa isang devices or flagship devices ni Oppo, which is the Oppo Reno 13. Maganda kaya to or perfect ba yung prices sa kanyang specifications? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, another quick review and first impressions tayo dito sa isang bagong smartphone ni Oppo, which is the Oppo Reno 13. So pwede naman tayo magbigay ng saloobin when it comes dito sa smartphone na to based sa kanyang specification. So syempre, in-observe ko tong smartphone na to when it comes sa kanyang specs at yung kanyang presyo. Titingnan natin kung bagay ba sa kanyang overall specifications. So unang-una, ano ba ang presyo or suggested retail price ng Oppo Reno 13 5G? So si Oppo Reno 13 5G ay merong suggested retail price na 34,999 or 35,000 pesos na merong 12 gig 512 na internal storage. So when it comes sa ganyang presyo, syempre parang flagship level na yan above 30,000 pesos price range. Parang mga low flagship devices na yan. Syempre pag 30,000 below, mga mid-range. Tapos 30,000 pesos pataas, kinukonsider na natin mga flagship devices yan. So flagship devices na ngayon ng Reno 13, usually dati ang presyo lang ng Reno device sa 20,000 plus lang. Medyo nag-expensive na yung mga Oppo devices, lalo na yung Pro version nito. Nagagawa rin tayo ng review and first impression dyan na 40 plus ang presyo niyan. So medyo nasa expensive side na ang Reno or Oppo ngayon. Pero titignan natin kung yung specs nito ay bumabagay ba sa kanyang overall price. Pero yun nga, pag bibili nyo to sa Shopee, medyo mas mura lang siya ng napakakonti. Ayan, 33,649 when it comes sa presyo niya sa Shopee. And available siya for SPay later 0% interest. So, avail nyo yung 0% interest ng SPay later dahil malaki yung madi-discount nyo when it comes sa interest mga J-Vlog. At kumbaga, ang presyo niya kasi dito is 35,000 pesos nga. So, 33,649. Tapos, kung may voucher pa kayo sa Shopee na mega voucher, there's a possibility na makuha niya pa to ng mas mura. Itong Oppo Reno 13 5G. So, yun nga. Meron din kasi mga certain specifications tong mga smartphone na to na maganda or flagship level talaga. Syempre, flagship na rin to. At meron ako na gustong feature na itong device na to na usually mas mataas siya compare sa mga expensive na devices or expensive pa na mga flagship devices na mamaya tatalakayin natin yan. Pero kung interested kayo dito sa Oppo Reno 13 at kung gusto nyo bumili agad-agad, i-check nyo na po yung link sa description box. I-click nyo na lang yan, add to cart nyo na mga J-Vlog dahil doon lang kayo bibili sa mga legit store dahil marami pa rin natatakot bumili online. Pero yun, mas mura siya sa online. Again, pag bibili naman sa online, kailangan nyo lang maging mapanuri or maging maingat pag bibili online. So, for example, pag bibili kayo ng smartphone, i-check nyo muna mga J-Vlog while unboxing it. I-video nyo para kunyari may discrepancy sa delivery, meron kayong ma-proof na mapapakita sa Shopee. So again, yan lang naman. Ako, ilang taon na ako umorder online, 5 years na, pero so far wala akong na-experience sa discrepancy when it comes sa delivery. Basta bibili kayo sa mga legit store, Shopee Mall or Laz Mall kasi marami ring scammers sa Shopee, lalo na yung mga hindi kilalang store na yan yung pinopost yung galing sa mga official store tapos bibigyan kayo ng ibang device. So parating maging maingat pag bibili. For example, dito sa Shopee, ayan, may makikita kayong logo dyan na mall. Ayan, merong mall dyan. Tapos check nyo yung shop. Ayan, Oppo Official Store. So dyan lang kayo bibili sa mga official store ng brand na gusto nyo. So usapang specs tayo sa Oppo Reno 13. So sa display, meron siyang 6.56 inches AMOLED display na merong 120Hz screen refresh rate. Ito si Oppo Reno 13. So OS out of the box, magandang balita na naka-Android 15 na to with ColorOS 15. So nasa latest software na siya ng Android at ng ColorOS. Sa chipset naman mga J-Vlog, MediaTek Dimensity 8350 na 4 nanometer. Meron siya octa-core CPU na merong clock speed ang taas, 3.35 GHz. At sa GPU, nakamali G615 siya mga J-Vlog. When it comes sa RAM, 12GB of RAM and 512GB of internal storage. Meron siyang triple rear camera system with 50 megapixel main camera, an ultra-wide camera at monochrome lens. At pagdating sa front-facing camera, meron tong 50 megapixels. Ang maganda naman sa camera ng Oppo Reno 13, both rear at front camera ay support ng 4K video recording at sa rear camera, meron tayong optical image stabilization. Dual steer speaker siya, syempre, at dalawa kanyang biometrics which is face unlock at fingerprint scanner at yung fingerprint scanner niya ay in-display.
Pagdating naman sa battery, meron tayong whopping na 5,600 mAh battery with 80 watt fast charging na in less than 1 hour lang, kayang i-full charge yung 5,600 mAh battery capacity ni Oppo. So next mga ka-J-Vlog, ito na, bibigay ko sa inyo yung first impressions ko dito sa Oppo Reno 13, lalo na nalaman nyo na yung price specs and availability ng device na to. So usapan tayo dito sa kanyang overall specs. So number 1 sa kanyang display. So si Oppo Reno 13 ay hindi po to curved display. I think sa Pro yung curved display. So meron siyang flat display mga J-Vlog na AMOLED. So usually talaga when it comes sa mga ganitong versions ng mga device ng Android, AMOLED na talaga nilalagay. So sana when it comes sa ganitong presyo is beyond AMOLED na nilagay nila. I think maganda nilagay nila dito is Super AMOLED display, di ba? So AMOLED display is still a good display yan sa mga devices, pero usually nakikita rin natin yan sa mga entry and mid-range. So since flagship to, kailangan siguro mag-step up siya or mas higher pa yung resolution niya sa 1200 resolution. So sana mas mataas pa yung resolution niya sa 1200 resolution, pwede namang 1400 or 2K display para mayroong masabi or meron din tayong advantage dito sa Oppo Reno 13. Pero when it comes sa kanyang specs, syempre tinignan naman natin. Mataas sa resolution, 1200 resolution with flat display at AMOLED na sure naman when it comes sa ganitong device or ganitong quality ng display, may enjoy nyo pa rin naman mga J-Vlog dahil AMOLED display siya. Next, sa kanyang OS. So sa OS, okay na siya. Android 15 with ColorOS 15 na sa latest na siya ng OS ng Android and ng ColorOS. Syempre, malaki ang possibility na ma-update pa to sa Android 16 kasi flagship to. Imposible namang wala na tong update sa Android, di ba? So, nakikita rin naman natin sa mga devices ngayon ng mga Androids na na-update na rin sila sa mga latest OS ng Android with 13 years, di ba? So, asahan nyo dito sa Oppo Reno 13, magamit nyo to ng pamatagalan. Pwede natin ma-update to sa mga OS app. Pwede natin tong ma-update pwede pa natin tong ma-update in the next future. Next, sa kanyang chipset. Sa chipset, ang tinignan ko sa chipset dito is yung clock speed. Ang taas ng clock speed. 3.35 GHz. So when it comes sa ganyang clock speed and yung kanyang chipset is MediaTek Dimensity naman, when it comes sa gaming, yes, it can play games. Makakalaro kayo dito sa Oppo Reno 13, especially when it comes sa ganyang price point, 4nm chipset, di ba? So asahan nyo, kaya ito ng mga heavy games din na high settings like Genshin, Diablo Immortal, ML, Farlight 84, COD ay kayang-kaya ng Oppo Reno 13. Baka mag-game test din natin itong device na ito. Super excited din ako matest itong Oppo Reno 13. Kasi hindi lang camera ang panlalaban nito. Pwede rin itong pang-gaming, kumbaga. Next, sa kanyang camera, usapang camera tayo. So, triple rear camera system siya. So, sad to say, hindi siya nilagyan ng macro lens. For me, mas importante siguro yung macro lens compare sa monochrome. So, sana yan na lang ang nilagay nila para complete na yung tatlo nating lente, macro, ultra, and main. Pero dito sa Oppo Reno 13, main, ultra, at monochrome. Pero mataas naman yung kanyang megapixel, 50 megapixel. Again, hindi po tayo nagbe-base sa taas ng megapixel ng camera. Nandun pa rin yan sa overall camera software optimization. Kung maganda ang camera software optimization ng isang device, kahit na maliit ang megapixel niyan, makakapagbigay pa rin yan ng outstanding photos. Take for example, ang mga iPhone devices na mayroong 12 megapixel camera pero napaganda ng overall camera quality. So dito sa Oppo Reno 13, when it comes sa kanyang camera, magandang specs. 4K resolution at meron pa siyang OIS or Optical Image Stabilization sa rear camera. Pagdating naman sa front-facing camera, good news din na support to ng 4K video recording at mataas din ang kanyang front-facing camera ng 50 megapixels. So alam nyo naman, pagdating kay Oppo, kilala si Oppo pagdating sa mga gandang camera quality. Kaya asahan nyo yan dito sa Oppo Reno 13 na makakapagbigay to ng outstanding camera performance pa rear or front-facing camera. At next sa kanyang charging rate, 80 watts, 5.6 mAh, mataas din yan. So sa kanyang battery capacity, napakabilis lang full charge yan sa kanyang fast charging rate na 80 watts. In less than 1 hour lang, kayang-kaya full charge yung 5,600 mAh battery capacity. So napaganda, very convenient mag-charge dito sa Oppo Reno 13. Next, yung RAM at ROM. Sa kanyang presyo na 35,000 pesos, definitely bagay na bagay, 12 gig 512. So, okay naman yung kanyang RAM at ROM sa kanyang presyo. Hindi na ako magreklamo dyan. Pero usually, iba, I think yan na rin naman ang ino-offer talaga ng karamihan ng mga brands when it comes sa ganitong presyo. Pero soon, baka mag-offer na sila ng 1 TB sa ganitong mga price range.
At ang pinakalas, ito yung sinasabi kong pambato ng Oppo Reno 13, the IP69 water and dust resistant. So meron siyang ingress protection 69, meaning yan mga J-Vlog, pwede ito malublob sa tubig ng with certain distance and certain deep. At ang malupit dito, mas mataas pa ang ingress protection ng Oppo Reno 13 sa Samsung Galaxy S25 Ultra at Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max, dahil yung mga yan ay merong ingress protection 68 lang. So yun, dito mas level up pa yung closure nito dahil ingress protection 69 na siya. So pataas ang ingress protection, mas maganda ang protection niyan sa tubig. So again mga ka-J-Vlog, napakalupit ng protection ng Oppo Reno 13 dahil ingress protection 69 na siya. So yun lang mga ka-J-Vlog, ang ating first impression dito sa Oppo Reno 13 5G. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main question kung sulit ba si Oppo Reno 13 5G sa kanyang price. Medyo tayo, 50-50 opinion ko dito. Nakakagulat kasi, di ba, na sobrang increase yung price ng Reno eh. Ang Reno before, nasa 20 plus lang yan. Even the F, nasa below 20,000 lang yan. Pero ngayon, ang mahal na nung Reno F nila, tapos itong Reno series sila, medyo tumasin. And even the Pro is 40 plus na. So, for me, when it comes sa ganyang price point, ang target ni Oppo dito, konting consumers lang o piling-piling consumers lang. Kumbaga, yung presyo nito hindi pang masa. Compare naman dati na maganda yung presyo niya na 20,000 price range lang. To be honest, yung kanyang ibang specs hindi bagay sa kanyang presyo. Unang-una yung display. I think mas better siguro, mas tinasan pa nila yung display. Lalo na ang presyo nito is 35,000 pesos, di ba? When it comes sa camera maganda. 50 megapixel again is just fine. Medyo nalungkot na ako sa pangatlong camera na monochrome. Dapat ginawa nila tong macro. Yung RAM at ROM nito, buti na lang maganda rin yung in-offer. Bagay na bagay rin sa kanyang presyo. At ang pinaka-the best kasi dito yung ingress protection 69. So, for me, medyo mataas ang price ng Oppo Reno 13. Sana binalik na lang nila sa normal price dito ng mga Reno before na 20 plus. Pag ganun siguro 20 plus, mas sulit pa itong device na to. Pero again, pag bibili nyo to sa Shopee, mas mura naman siya. Below SRP na 35,000 pesos, makukuha nyo to ng siguro nasa 33, 32. At meron pa naman silang mga easy payment method. So kung presyo ang tinitingnan nyo sa isang device at overall specs, to be honest mga ka-J-Vlog, meron pang mas mga gandang devices na ibang brands dyan na mas susulit pa sa 35,000 pesos nyo. So yun ang ating first impression and quick review dito sa Oppo Reno 13. Overall, maganda naman ang specs na ma-offer ng smartphone na to. Chipset, display, fast charging rate, and ingress protection. Pero for me, hindi talaga bagay yung price dun sa kanyang specification. Again, maganda yung phone, maganda yung specs, pero sana mas binabaan pa ang price ni Oppo dito sa device na to para marami pa silang matarget na consumers. Lalo-lalo na ang mga consumers ngayon sa Philippines medyo nagiging practical na when it comes sa buying ng mga devices kasi sila tinitingnan na nila yung pangmatagalang device, lalong-lalo na mahirap, lalong-lalo na sobrang taas ng mga bilihin, lalong-lalo na dito sa Philippines, alam niyo naman, mataas ang inflation natin. Kaya marami talaga nagiging practical ngayon sa pagbili ng device. So, yung 35,000 pesos, syempre malaking bagay yan. Kaya sila ay tumitingin talaga ng isang device na magagamit nila pang matagalan. So, kung interested kayo sa Oppo Reno 13, ilalagay ko po yung link niya sa description box. I-add to cart nyo na yan mga J-Vlog. At mas mura nga siya sa Shopee pag meron kayong mega voucher.